Habang papunta ang halimaw sa isa sa mga adventurer, agad na ginamit ni Igoroshi ang blink step at sinuntok ang lalaki palayo sa panganib at sa sobrang takot nitong mamatay sa halimaw, mabilis niyang ginamit ang exit card na isang item na kayang i-teleport palabas ng dungeon ang buong party kapalit ng ilang contribution points. Nagsimulang kumislap ang lahat ng miyembro ng kanyang party bago tuluyang mawala. Napansin naman ni Ara na hindi na isama si Igoroshi sa pag-teleport kaya ibig sabihin ay hindi pala ito kabilang sa kanilang party. Agad niya itong sinigawan at sinabing pupunta siya para tumulong. Pinukol ni Ara ng bato ang halimaw pero wala itong naidulot na kahit kaunting pinsala. Sinabihan siya ni Igoroshi na umalis na habang may pagkakataon pa dahil laban niya ito at kasabay nito. Nag-ipon siya ng kidlat at pinakawalan ito ng direkta sa halimaw pero kahit ganoon kalakas ang atake ay halos wala pa rin itong epekto. Muling sumugod ang halimaw kay Igoroshi, pero ubos na ang mana niya kaya hindi na niya magamit ang blink step kaya sinubukan na lamang niyang salubungin ito gamit ang kanyang sibat, pero masyadong matalino ang halimaw at bago pa tumama ang sibat, bigla itong umangat sa ere para iwasan ang atake bago mabilis na bumagsak pabalik at malakas na tinamaan si Igoroshi. Sinubukan ni Ara na gamitin ang defense support para protektahan si Igoroshi, pero nabigo ang skill dahil gumagana lamang ito sa mga miyembro ng kanyang party, dahil dito ay malakas na tinamaan si Igoroshi at bumagsak sa lupa. Sinabihan niya si Ara na tumakas na habang may oras pa pero tumanggi itong iwan siya, maya-maya si Ara naman ang tina-target ng halimaw subalit mabilis na humaharang si Teresa upang saluhin ang atake. Agad namang ginamit ni Ara ang defense support para protektahan siya. Dahil napansin niyang kayang salagin ng defense support ang bawat atake ng halimaw, naisip ni Ara na malamang ay mas mababa sa 10 damage lang ang bawat tama nito at kung ganoon, posible ring hindi ganoon kataas ang depensa nito. Kaya inutusan niya si Teresa na umatake habang pinalalakas ang kanyang lakas gamit ang attack support at sa isang malakas na hiwa. Napapabagsak ni Teresa ang halimaw sa isang malaking bato at napatay ito sa isang hampas. Pagkamatay ng halimaw, agad na lumapit si Ara kay Igoroshi upang tingnan ang kanyang kalagayan at makalipas ang ilang sandali, dumating si Ribolt at ang buong rescue squad ng dungeon at inutusan ni Ara si Teresa na sunduin sila at pumayag naman ito. Ngunit bigla nilang napansin na pareho silang nag-level up matapos ang laban. Napakagandang balita nito para kay Ara dahil sapat na ang nakuha niyang skill points para ma-unlock ang recovery support, na maaari nang gamitin para gamutin ang sugat ni Igoroshi. Lumapit si Ara kay Igoroshi at sinabi na gusto niya itong bigyan ng paunang lunas, ngunit para magawa iyon at kailangan muna nitong pumayag na maging miyembro ng kanyang party, masaya namang tinanggap ni Igoroshi ang alok bago tuluyang mawalan ng malay. Tiningnan ni Ara ang kanyang stats at natuwa nang makita niyang gumagana na ang recovery support at unti-unting bumabalik ang kalusugan ni Igoroshi, gayunpaman ay wala pa rin itong malay kaya hinayaan na lamang niya si Ribolt at ang rescue team na dalhin ito sa isang healer para sa tamang gamutan. Pagkatapos noon, pinulot ni Ara ang red cotton ball at naghanda ng umalis kaso biglang dumating sina Alicia at Suzuna matapos nilang marinig ang kaguluhan sa lugar. Tinanong nila si Ara kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niyang nagkataon lang na nakakasalubong niya ang isang named monster, pero ayos na ang lahat dahil napatay na niya ito. Nagulat si Alicia sa narinig dahil ang isang named monster ay napakalakas at kayang lipulin ang isang buong level 3 team kapag hindi naging maingat, kaya namangha siya na hindi lang nakaligtas si Ara kundi natalo pa nito ang halimaw. Inakala niyang siguradong napakahusay ng rear guard na tumulong kay Ara para magawa iyon. Naalala ni Ara na naghahanap kanina si Alicia ng isang rear guard, sigurado siyang kukulitin siya nitong sumali sa kanyang party kapag nalaman nitong siya mismo ang rear guard na naging dahilan ng tagumpay nila, kaya minabuti niyang ilihim muna ang bagay na iyon upang maiwasan ang abala. Pagbalik ni Ara sa bayan, dumiretso siya sa Mercenary Guild upang ibalik si Teresa kay Lila at masaya si Lila nang makitang ligtas silang nakabalik. Sinabihan niya si Teresa na ibalik muna ang kanyang sandata sa craftsman bago bumalik sa loob at nag-agree naman ito. Subalit ikinagulat ni Lila ang ginawa ni Teresa bago ito umalis, bigla nitong inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Ara bilang pamamaalam at hindi pa kailanman nagpakita si Teresa ng ganoong pag-aalala sa ibang tao, kaya nagtaka si Lila kung ano ang nangyari at bakit naging malapit ito kay Ara. Habang pinag-uusapan nila iyon, tinanong ni Ara si Lila kung may paraan ba para permanenteng mapasama si Teresa sa kanyang party.
karaniwan ay hindi pinapayagan ni Lila na bilhin ng mga tao ang kanyang mga mercenary. Ngunit dahil nakikita niyang maganda ang samahan ni Ara at Teresa, sinabi niyang kailangan lamang ni Ara na makakuha ng 100 copper tickets at di naman iyon mukhang ganoon kamahal para kay Ara, kaya ginawa niya itong susunod niyang layunin. Pagkatapos nito, bumalik siya sa guild upang kunin ang gantimpala sa pagpatay sa Red Cotton Ball subalit ayaw niyang makagawa ng ingay sa harap ng maraming tao, kaya nakiusap siya kay Luisa kung maaari silang mag-usap ng private. Pagpasok nila sa isang pribadong silid, binasa ni Luisa ang ulat mula sa secret card ni Ara at labis siyang namangha nang makita niyang napatay ni Ara ang Red Cotton Ball at isang halimaw na may bounty na 20 gold, dahilan para makakuha siya ng kabuoang 280 contribution points. Pagkatapos ay nagtanong si Ara tungkol sa trust value na nakalagay sa kanyang card, ipinaliwanag ni Luisa na ito ang sukatan ng relasyon ng isang seeker sa mga miyembro ng kanyang party at ayon sa kanya, ang pinakamataas na nakita niyang pagtaas sa loob ng isang araw ay 5 puntos lamang. Kaya hindi niya maintindihan kung paano naging napakataas agad ng trust ni Ara kay Teresa sa loob lang ng isang araw. Naisip ni Ara na baka may kinalaman dito ang kanyang skill at dahil bilang isang rear guard, mahalagang magkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang mga kasamahan upang maging epektibo ang kanyang suporta. Pakiramdam niya ay maaaring magdulot ng problema ang kakayahang ito balang araw. Sa ngayon ay nakiusap muna siya kay Luisa na ilihim ang lahat ng napag-usapan nila dahil ayaw pa niyang kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga kakayahan, naunawaan naman ito ni Luisa at nangakong wala siyang pagsasabihan. Bilang panghuli ay iginiit ni Luisa kay Ara na dahil sa ipinakita niyang galing ngayong araw, napabilang na siya sa top half ng lahat ng seekers at dahil dito ay kwalipikado na siyang tumuloy sa District 8. Bukod pa rito, idinagdag rin ni Luisa kay Ara na nagising na si Aigo Roshi sa emergency room, kaya maaari na niya itong puntahan at pagdating ni Ara ay nakita niyang nakahiga si Aigo Roshi habang nakatingin sa kanyang secret card, na may 0 contribution points at masaya si Ara na ligtas na ito pero halatang mabigat ang loob ni Aigo Roshi. Pinili lang daw niya ang Valkyrie na trabaho dahil sa tingin niya ay astig ito, pero wala ni isang party ang gustong tumanggap sa kanya at noong una ay inakala niyang kaya niyang lumaban ng mag-isa, pero nauwi lang siya sa pagkatalo at kinailangang iligtas at dahil dito, pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. Subalit sinabi ni Ara na para sa kanya ay napakahanga niya sa ginawa ni Aigo Roshi, kahit mag-isa lang ito ay nagkaroon pa rin ito ng lakas ng loob na harapin ang napakalakas na halimaw at dahil sa tapang na ipinakita nito, lalo siyang naengganyong gawin ang lahat para matalo ang halimaw at nang marinig iyon ay gumagaan ang pakiramdam ni Aigo Roshi. Pagkatapos ay tinanong ni Ara kung gusto na ba nitong opisyal na sumali sa kanyang party, ipinaliwanag niyang pansamantalang naging magkakampi lang sila noon para magamit niya ang recovery support at magamot ito, nangako rin siyang gagawin niya ang lahat bilang kanilang rear guard upang matulungan siya. Labis na natuwa si Aigo Roshi nang marinig ang alok ni Ara. Agad niya itong tinanggap at sinabi niyang inaasahan niyang makasama siya sa mga susunod na laban pero may isa siyang pakiusap at huwag na raw siyang kausapin na parang nakakataas pa rin siya sa kanya sa dating trabaho, dahil magkapantay na silang dalawa ngayon. Pagkalabas ni Aigo Roshi sa ospital, inanyayahan siya ni Ara na manatili muna sa tinutuluyan niya dahil wala pa itong sariling matitirhan at wala pa rin itong sapat na pera at habang naglalakad sila, napansin ni Aigo Roshi ang isang tindahan na may magagandang damit sa display. Gusto sana niyang mamili pero wala siyang perang pambili kaya sinabi ni Ara na handa niya itong bilhan ng damit kung gusto nito. Nag-alangan si Aigo Roshi at tinanong kung sigurado ba siya pero sinabi ni Ara na ayos lang iyon, kaya tinanggap na rin niya ang alok. Habang tinitingnan ni Aigo Roshi ang mga damit, binanggit ni Ara na ngayon lang niya ito makikitang magsuot ng ganoong klase ng kasuotan. Ipinaliwanag niyang hindi naman kasi sila nagkikita sa labas ng trabaho noon at kahit sa mga company party ay hindi rin sila nagkakasalubong. Ipinaliwanag ni Aigo Roshi na may dahilan iyon at medyo nahihiya siyang aminin, pero may curfew pa rin siya kahit nasa tamang edad na siya at halos kontrolado ng kanyang mga magulang ang bawat bahagi ng kanyang buhay kaya wala siyang magawa. Kalaunan ay pinayagan pa siyang ipakasal ng kanyang ama sa isa sa mga kliyente nito. Ayaw niyang pati ang desisyong iyon ay kontrolin pa rin ng kanyang mga magulang, kaya nagsikap siyang maging independent para wala na silang pakialam sa mga magiging desisyon niya sa buhay. Pagsapit ng gabi ay magkasamang kumain sina Ara at Aigo Roshi sa isang kainan,
Doon ay mas naunawaan ni Ara kung bakit noon pa man ay napakaseryoso at persegido si Igo Roshi pagdating sa trabaho at habang kumakain sila, narinig ni Ara ang ilang tao sa kabilang mesa na nag-uusap tungkol sa pagbabalik ng Death Sword sa bayan. Noong una ay hindi niya ito pinansin ngunit nang marinig niyang si Alicia pala ang tinutukoy nilang Death Sword, agad siyang naging interesado at narinig niyang pinag-uusapan ng mga seeker na mabilis daw na kumuha si Alicia ng isang bagito na kasamahan, matapos niyang umalis sa White Knight Brigade. Kinagabihan ay naghahanda ng matulog sina Ara at Igo Roshi at dahil iisa lang ang kama, naglagay sila ng kurtina sa gitna bilang harang pero sa kalagitnaan ng gabi ay ginigising ni Igo Roshi si Ara at humingi ng paumanhin sa paggising sa kanya, nakiusap siya kung maaari itong humarap sa kabilang direksyon habang natutulog. Nilinaw ni Igo Roshi na hindi dahil iniisip niyang may masama itong balak at ang totoo, nang humarap si Ara sa kanya habang natutulog ay kakaiba ang naging pakiramdam niya at doon naisip ni Ara na habang magkatapat silang natutulog, ang posisyon nila ay parang rear guard at vanguard kaya kusang nag-activate ang bahagi ng kanyang skill na nagpapataas ng affection ni Igo Roshi. Napagtanto niyang kapag nagtagal pa sila sa ganoong posisyon, baka maging komplikado ang sitwasyon kaya napagpasyahan niyang sa sofa na lang matulog ng gabing iyon, hindi niya akalaing gumagana pa rin pala ang kanyang rear guard skill kahit wala sila sa labanan. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang bumili na lang ng sarili niyang kama kinabukasan ay muling inupahan ni Ara si Teresa upang samahan silang muli sa labyrinth pero bago sila pumasok, kinuha muna nila ang mga sandata at armor na ginawa mula sa red cotton ball na napatay nila. Nakagawa sila ng red buckler na may fire resistance para kay Teresa, fire resistance scarf para kay Igo Roshi at flame upgrade para sa tirador ni Ara at ngayong dalawa na ang kanyang vanguard, kampante si Ara na mas magiging madali ang paglusob nila sa labyrinth. Habang tumatagal ang araw, 12 ng halimaw ang napapatay ng grupo at hindi nagtagal ay narating nila ang pasukan ng ikalawang palapag ng labyrinth, pero ayaw munang bumababa ni Ara dahil may narinig siyang balita na may namataang named monster sa ibaba. Sinasabing kaya nitong lipulin ang isang buong level 3 o level 4 party, kaya ayaw niyang isusugal ang kanilang kaligtasan pero bigla silang nakarinig ng mga sigaw mula sa kabilang panig ng portal, mukhang may mga taong nasa panganib kaya hindi sila maaaring umalis na lang. Agad silang pumasok sa portal at sa kabilang panig, nadatnan nila sina Alicia at Suzuna nakaharap ang mismong named monster na kinatatakutan ni Ara at sinabihan ni Alicia si Suzuna na tumakas habang may pagkakataon pa at siya na ang haharap sa halimaw, nagawa niyang sugatan ito ng husto at tuluyang mapatay subalit may ilan pang B-monsters na naiwan. Kaya ipinaliwanag ni Ara sa kanyang mga kasama na tulungan siyang ubusin ang mga bubuyog. Matapos nilang mapatay ang lahat ng ito at nilapitan ni Ara si Suzuna at tinanong kung ayos lang ba siya, sinabi ni Suzuna na wala naman siyang sugat pero nalulungkot siya dahil pakiramdam niya ay pabigat lang siya kay Alicia dahil mahina pa siya. Agad naman siyang inalog ni Alicia at iginiit nitong hindi siya pabigat dahil marami rin naman siyang napatay na halimaw habang papunta sila roon, kailangan lang nilang magpatuloy para mas lumakas pa si Suzuna at makabalik silang magkasama. Nang marinig iyon ay tinanong ni Ara kung ang tinutukoy ba ni Alicia ay ang White Knight Brigade, dahil kung iyon nga at may ilang bagay siyang gustong malaman.